Ito attorney para lang magkaroon ng kaalaman yung ating mga nakikinig po at nanonood sa atin ngayon for general knowledge. Ano po ba attorney yung yung Data Privacy Act? Ano ba ang purpose nito? Bakit may ganitong batas, Attorney Chelsea? Okay. So, ang Data Privacy Act, yung RA 10173, pinatupad 'to kasi nagkakaroon ng improvement sa buhay natin, 'di ba? Nagiging more technologically dependent tayo. So, ngayon that includes lahat ng mga proseso, not only with our mga day-to-day transactions, even sa government, nagtra-transition na to technology-based. So, ngayon, may mga impormasyon na napupunta from one person to another, 'di ba? Using that means. So there's a purpose na kailangan protektahan din kasi yung mga information natin dati, 'di ba? Papakita mo yung ID mo in person, tas okay na. Ngayon, pwede mo na siyang i-transmit through digital means eh. So kailangan protektahan yung proseso na yon para hindi ma-take advantage ng mga masasamang elemento. Okay po, iyon. So parang protection pala ito sa atin, itong Data Privacy Act. Yes. Pero dito attorney under nitong Data Privacy Act, in terms of mga karapatan Mm-mm. or rights, ano ba attorney yung yung halimbawa karapatan ko under RA 10173 o dito nga po sa Data Privacy Act, and paano po ito gagamitin? Yung halimbawa yung right to erasure or right to be Okay. forgotten sa mga app tulad nga po nung halimbawa yung Grab, BDO Mm-mm. Online o sa iba pang mga app, Oo. Attorney Chelsea. Okay, sige. Maraming iba-ibang rights ang mga tulad natin dito sa Data Privacy Act. Actually, marami to eh. So, meron dito yung right to be informed about do sa collection and data processing. Meaning, kailangan i-inform ka o may kukuhanin kami ganito sa'yo. Di ba? So, another na right mo dito, dapat may access ka din dito sa personal data mo. Hindi yung pagkabigay mo ng information, wala na, kalimutan na. So kailangan may right ka na makita yung information na binigay mo. So meron din ikaw right to object the processing, meaning kahit in-inform ka nila about the collection, hindi agad-agad pwede nilang i-process yung kailangan may consent ka, otherwise you have the right to object. Diba? Pwede rin i-correct to, right to rectify yung mga information mo. Pwede rin i-delete, i-erase, di ba? Or i-block yung right to be forgotten. Kasi paano kung hindi mo na grant yung consent mo doon sa processing ng data, di ba? So kung kunwari, hindi rin naman sila sumunod doon sa mga demands mo na i-delete na to or baguhin, pwede kang mag-demand ng danyos dahil isa rin yan sa mga rights mo. And kapag hindi pa rin sila talaga sumunod, well, you have the right then to file a complaint. So, pwede yan i-file yung complaint na yan sa NPC. So, and last right na meron ka is right to data portability. So, yung ibig sabihin, yung information mo, pwedeng ma-transfer in electric format. Kasi, di ba, anong purpose nito? We are taking advantage of technology. We are protecting our rights na nakukuha through technology. So, dapat hanggang dun sa end-to-end means, meron ka ring right na makuha or magkaroon ng transfer of the data through electric means. Yun yung mga rights, di ba? Marami siya, ang haba nung sinabi ko, pero paano mo ba i-apply yun on a day-to-day scenario? For example, sa Grab, di ba? Ayaw mo nang gumamit ng Grab kasi magmamigrate ka na, di ba? Hindi mo na kailangan yun doon sa bansang pupuntahan mo. So, pwede mong i-request na tanggalin na yung information mo sa database nila. So, required ang mga companies na mag-maintain ng isang data protection officer na kung saan siya yung nagpa-process ng mga data na kailangan sa Data Privacy Act. So, yun. And kapag nag-refuse sila or non-cooperative, you have the right to file a complaint. Okay po, yun. Very well said, attorney. Pero dito, attorney, Mm-mm. punta naman tayo, attorney, sa mga pag-collect ng personal data ng walang Mm-mm. consent. Pero dito, attorney, kailan po ba yung halimbawa masasabi nating legal yung pag-collect Mm-mm. ng personal data ng walang consent? Legal ba, attorney, halimbawa sa barangay? Legal ba, attorney, Mm-mm. na kinukuha ng barangay o eskwelahan yung cellphone Mm-mm. number ko o ng bata para sa text blast, attorney Chelsea? Oo.
Okay, as a general rule, dapat lagi tayong may consent, 'di ba? Hindi yan pwedeng kuhanin sa atin na hindi tayo nagse-say yes. Pero may mga ibang instances kasi na kailangan, 'di ba? Kailangan ma-bypass 'yon. Pero itong mga basis na 'to, ito lang 'yon, exclusive lang 'to. For example, may contractual necessity, may transaction kang gagawin with other party. Then kahit wala kang consent, then obviously, 'di ba, nakikipagtransact ka sa kanya, kakailanganin yung information mo. Diba? Merong legal obligation. For example, sa mga bangko, required silang i-maintain yung information mo for 5 years under AMLA, diba? Meron ding mga vital na interest like life and death situations o na aksidente ka, kailangan yung information mo, 'di ba? Check yung ID mo, lalagay sa database nung person na nandoon sa ambulance, 'di ba? Doon sa case na sinabi mo sa barangay, 'di ba? Pag kinolekta yung mga mobile number, email, pangalan mo, well, may right naman sila, 'di ba? Considered as kasi sila ay public officials. So, yung mga ang purpose ay for public authority or national emergency, 'di ba? Pagbibigay ng ayuda, pagtulong sa kung sino yung mga nasalanta. Kailangan mo ng information, kailangan mo malaman sino yung tinutulungan mo, 'di ba? So, and lastly, pag may mga legitimate interest. So kumbaga ito na yung yung safety net para do sa mga hindi pumasok do sa una kong mga sinabi. So in case of the barangay, well, yes, going back, they have the right to use your information, to gather your information kung papasok 'yon sa public interest, sa national emergency, 'di ba? Hindi yan pwedeng gagamitin dahil lang gustong mag-text blast, iboto niyo ako. Okay po. Yun. Pero dito, attorney, ayun, kumbaga very well said doon, attorney. Dito, attorney, sa part naman ng ng halimbawa sa mga bank or sa mga bank account, mga ganyan, Mm-mm. mga app ng halimbawa sa mga sa mga online shopping, mga ganito. Kung Oo. halimbawa, attorney, na-hack yung halimbawa, yung bank account mo, mga Mm-mm. ganun, or na-leak yung data, sino diyan, Okay. attorney, yung liable? Yung provider ba nung app o yung company? And may bayad ba dito, attorney, or danyos? Attorney Chelsea? Okay. Sige. So, kasi ang tinitignan dito 'di ba? Saan nanggaling yung information? Sino ang gumamit, 'di ba? Kasi may bali tatlong parties dito, yung hacker, yung bangko, at saka ikaw. So obviously, si bangko, may liability din yan dahil ano ang sinasabi ng batas? Kailangan niyang protektahan yung mga information na nakukuha niya. Diba? Ayun rin ang purpose ng Data Privacy Act. At the same time, bawal kasi yung yung unlawful gathering tas gagamitin mo for for other means na pinayagan mo. So that includes hacking, 'di ba? Unlawful 'yon. So that includes yung liability din ng hacker. So criminally liable din siya under the Data Privacy Act. So ngayon, ang proper remedy mo diyan, file ka ng complaint sa NTC, sa bangko, at saka against dun sa hacker. Pero syempre, ang challenge dyan, how are you going to know kung sino yung hacker, di ba? And to answer your question, yes, part of your right under the Data Privacy Act na mag-demand ng danyos. Opo, iyon. Pero dito, attorney, sa usapang Data Privacy Act pa rin po, may nakulong na ba, attorney, sa Pilipinas dahil dito sa data breach? And magkano yung multa, attorney, and kulong under RA 10173, attorney Chelsea? Okay. Well, meron nang nakulong. Okay? So, that's one. Ang thing kasi dito sa Data Privacy Act, yung act of hindi, yung possibility na makulong is one thing, di ba? Pero yung act of magfa-file ka ba ng complaint, di ba? Magkakaso ka ba is another. So, pero to give you assurance na talagang ini-implement itong batas na to, yes, may nakulong na. As to the penalties naman, depende kasi yan, di ba? Ang dami nating mga rights kanina. So, any violation of doon, iba-iba yung penalties. Pero umaakyat yan hanggang mga 5 years. Diba? Ang pinakamababa is 1 year. And aside from that, hindi lang kulong, may fine din yan. Minsan umaabot ng up to 2 million. Opo, iyon. At eto pa, attorney, marami kasing gumagawa rin ito yung yung halimbawa yung muka, halimbawa yung muka ko, Oo. yung ibang tao, ginamit, tapos yung boses ko sa Oo. mga deepfake, halimbawa sa TikTok Okay. or Viber para sa scam. Mm-mm.
Ano ang pwedeng Mm. ikaso doon, attorney? If ever. Pwede ba doon, attorney, yung ano, yung parang cyber libel, estafa, mga gano'n, Attorney Chelsea? Oo. Okay, ito ang ano, hindi alam ng iba, okay? Ang mukha mo, ang boses mo, yung ano mo, biometrics mo, ano yan, personal information mo yan. Diba, for example, pag mag-open ka ng phone, ginagamit mo na yan as a form of security. So ngayon, kino-cover din yan ng Data Privacy Act. Okay? And with that, yung paggamit ng mukha mo, nang wala mong consent, bawal yon. Okay? So, maraming iba pang pwede mong i-file dyan. So, yung pwede rin dyan yung sa Cybercrime Prevention Act, yung identity theft, di ba? Pwede ding cyber libel kasi paano kung yung mga statements na ginagamit doon defamatory against you? 'Di ba? Kunwari sasabihin ng tao doon sa deepfake, magnanakaw ako, ganyan ganyan, 'di ba? So sinisiraan ka gamit yung sarili mong muka. So, pwede rin yan. Yung estafa naman kasi depende yan kung misappropriate ba ng funds, di ba? Or nag-part ba yung mga victims ng money, di ba? Nang hingi ba itong gumamit, itong gumawa nitong account na to ng pera doon sa mga tao na nakakita ng video. Opo, yun. Very well said, attorney. At ito, attorney, Mm-mm. isang tanong na lang, attorney, bago ko naman ilipat sa aking partner yung pagtatanong para po sa inyo. Oo. Dito, attorney, kasi yung iba, sa iba naman sa ano, sa ospital, yung iba para Oo. masabing ano, nakakuha ka o naka-avail ka ng service, yung iba pinipicturan pa yung ID. Oo. Legal ba yun, attorney, na picturan ng hospital or ng butika yung ID Mm-mm. mo or ID ko ng iba para i-post sa Facebook para patunayan na nag-avail ka ng service, Attorney Chelsea? Ang nakakapagtaka naman doon, bakit ipo-post yung mukha mo sa Facebook, 'di ba? Yung ID mo, yung act of taking a photo, pwede naman 'yon as long as nag-consent ka, 'di ba? Kunwari yung mga nag-avail ng discount, 'di ba? That's one thing. Pero yung pag-post sa Facebook, anong purpose noon? Kung nag-consent ka specifically for marketing purposes, na gagamitin yung mukha mo na, oy, may promo kami, isa to sa mga taong gumamit ng promo namin, at nag-yes ka doon, then they may post it. Pero very unlikely na gagamitin mo di ba, yung ID ng tao sa pagpropromote ng ano. Kung sino mang butika yan, katakataka naman na yung agenda niya doon. Oo. Opo, opo. Pero ayun, Oh, attorney. Pero dito, ah, attorney, ibigay ko naman ng pagkakataon dito sa aking partner para magtanong din po sa inyo. Bombo Kim? Ayun po, attorney, good morning po. Si Bombo Kim Ramos po ito from Babaran, Naga. And welcome po sa ating programa. Siguro matanong ko ng una, ma'am. Baka may mga nabanggit o hindi pa kayo nabanggit. Ano po ba yung basic siguro actions, mga gawain, or siguro part of joking o humor na maituturing natin na kung hindi tayo nag-ingat o patuloy natin na ginagawa, paglabag po pala, madama, sa Data Privacy Act? As the owner of the information? Or O siguro doon as sa siguro po itself sa tao, ma'am, na nagse-secure sa kanyang data privacy dapat. Okay, so paano kung hindi niya, you mean, ano yung mga pwedeng means na nava-violate niya yung Data Privacy Act? Ay nung isang tao po, ma'am, na yung basic actions towards sa isang tao na nava-violate pala yun. Okay. For example, yung dun sa, very good example, yung doon sa butika, paano kung yung kahera doon sa butika, pinicturan yung ID mo at pinost online, di ba? So that's one thing, hindi ka naman nag-consent doon. Another is kung kunwari, yung nag-avail ka ng certain promo tapos itong tao na to nanghingi ng information other than doon sa necessary para doon sa promo na yon, or sa mga instances ng mga bigger companies, kunwari nag-request ka na i-delete na yung information mo pero hindi nila ginagawa, so yung mga violation na ganon, as long as kumbaga ito na lang yung kumbaga yung as a general rule, pag meron kang pinirmahan o merong pinababasa sa'yo na terms and conditions at naintindihan mo na ito lang ang scope nito at meron silang ginawa afterwards, then that means there is a violation. Except kung papasok doon sa mga exemptions, national emergency, etc., etc.
Ma'am, sa experience niyo po sa abogado, ano po yung mga kadalasang cases o reklamong natatanggap ninyo, ma'am, na kumbaga nagiging, insidente po ng, or situation ng mga kliyente natin sa na paglabag daw po sa kanilang Data Privacy Act? Hmm, ah, naging naging trending siya sa ano, nakita ko yung ano, yung peak ng mga ganitong incidents last year na yung mga clients nagsi-seek ng help kasi na-scam sila, ginamit yung credit card nila. I had one instance na yung client, almost 500,000 yung nakuha sa kanya. And ngayon, nangingi siya ng tulong paano ang magiging remedy doon. Kasi at first, si bangko, kumbaga unparticipative or hindi masyadong proactive in resolving the issue, in helping the client. Nangyari siya mga around Q4 nung mga magpapasko kasi nga, 'di ba, ang daming gastos, yung mga tao, medyo mayayaman, to 13-month pay. So, nagkaroon ng trend doon sa mga issue na to. Yung mga nagiging usual naman na kahit regardless of the occasion, yung mga tao na sinisiraan sila online, tapos ibibigay lahat ng details nila. So, kung saan nakatira, anong number, o itong tao na to may utang sa akin, tapos ipopost lahat ng details mo. Yung mga ganong bagay. So, recurring thing din yan. Ayun, ma'am. Speaking of, ma'am, yung mga nabanggitan nga natin, especially yung, dun sa situation ng bangko, ano pa po yung mga struggles o challenges natin na na-encounter sa mga cases na hinandle natin, ma'am? To the point na nag-cause ng delay o hindi po agad na-resolve yung mga kaso dito po sa, kung ang usapan ay yung sa data privacy po. Okay. Minsan kasi ang nagiging challenge is yung sa mga companies, 'di ba? Hindi agad nagagawa ng action, 'di ba? There's a law, there's a policy na kailangan magko-comply sila doon sa pagde-delete, sa re-remove ng mga details. Pero minsan kasi different departments 'di ba? Yung nagdi-deal sa ganito. Kunwari ipapasa ka sa legal, then ipapasa ka sa collections, ipapasa ka sa marketing. So, hindi naman sa hindi nila nagagawa properly yung trabaho nila, pero tumatagal because of the coordination with different departments. Ma'am, siguro last question lang po sa akin, pero may Oo. nabanggit na po kayong isang dito, ano po ba yung mga possible kumbaga exemption or siguro remedy para po makaiwas ang isang tao or isang, entity po, whether it is juridical or not, ma'am, na kumbaga makaiwas po sa liability na, itong ginagawa ko, paglabag po sa Data Privacy Act, aside po siguro, ma'am, sa kumbaga simpleng paghingi ng consent sa kanila, sa subject. Okay. Sige. Minsan kasi, may policy na yung company. Yung mga nag-execute minsan ng nagiging challenge, diba? Nagiging problema. Hindi nila alam kung ano yung limitations ng kailangan nilang hingiin. Diba? So, kailangan, when there is a policy like this, proper training ang gagawin doon sa lahat ng mga mag-execute. Kunwari, tindahan ka, kunwari grocery ka, diba? Marami kang branches, kailangan alam lahat ng mga tao doon, ng mga empleyado doon, especially yung mga nanghihingi ng information na ito lang ang limitation. Kasi yung act ng empleyado mo, it is an act of the company. So, aanhin mo yung kaganda-ganda mong policy kung hindi naman siya properly ma-implement ng mga tao sa baba mo. Okay, attorney. Siguro, singit ko lang po, promise, last question na to bago ipasa kay Bombokyer. Meaning to say, attorney, yung simpleng requirement na example, dapat ito lang yung required for such purpose. Naging too much. Parang example, hinihingi pa yung ganitong number o yung certain na personal information. Yun, ma'am, although sabihin nating declared and may consent nung subject na hinihingan ng information, pwede pa rin po siyang maging violation. Yung act of gathering information kasi at saka yung act of gathering information, that's one thing, di ba? As long as nagbigay ka ng consent, okay yon, di ba? Ang problema is, yung information ba na yon na nakuha, talaga bang ginamit doon sa purpose na sinabi sa'yo? Kunwari, sumali ka membership shopping, binigay mo yung information mo, including mobile number.
That's it for the purpose of identification. Pero later on, ginagamit ka pala for marketing purposes. So wala ka ng ibang na-receive kung hindi mga text blast sa kanila. So yun yung mga example ng violation. Kailangan ma-identify not only kung ano yung information na kukuhanin sa'yo at kundi pati yung purpose saan mo gagamitin. So, bali yung bottom line talaga, ma'am, yung consent and yung purpose yung pinakailangan dito. So, thank you very much, attorney. Oo. Siguro po ipasa ko na po kay Bombo Kier ito pong mga pagtatanong. Okay, balik po Okay. sa akin ulit, Attorney Chelsea, ang opportunity para magtanong ulit sa inyo. Dito, Attorney, maisingit ko lang na katanungan. Hindi ko alam, Attorney, kung pasok ito sa Data Privacy Act, pero may nakita kasi akong privacy. So, na lang natin. Pero dito kasi, Attorney, sa part ito ng magulang tapos ng anak, yung nanay niya, kinukuha yung cellphone nung anak. Sabi niya, akin na yung cellphone mo, titingnan ko kung meron kang mga kachat dyan nung kung sino-sino. Sabi nung bata, ay ayoko mami, invasion of privacy. ano sabi niyo doon, Attorney? Okay, yung invasion of privacy kasi ano yan more ang pumapasok yan sa Bill of Rights, di ba? So, mga actions yan ng government. Secondly, ilang taon na ba yung bata? Di ba? Kung minor de edad pa yan, may authority yung parents na talagang protektahan yung well-being ng bata, di ba? So, hindi naman sinasabi na consented ang pag-violate ng privacy ng bata, but kailangan titignan siya Ano ba ang purpose ng magulang? Bakit niya chine-check yun? Di ba? Yung phone ng bata. So, especially kung minor de edad, then that may be considered as a valid exercise of parental authority. Oh, yun. Okay po yun. So, very well said, Attorney. And dito, Attorney, yung siguro ito pang isang example. Paano, Attorney, kung halimbawa, may kausap ako, tapos may, kumbaga yung parang usapan namin talagang private, nakapagbitaw ako ng masamang mga pananalita, may mga plano, mga masasama, tapos may nagre-record. Pwede ba yun, Attorney? Attorney Chelsea. Bawal yun. Di ba? Pero ang tanong, malalaman mo bang may nagre-record? Yun, di ba? Siyempre, ito lang yan. Pag walang consent mo lagi, there's a high possibility na may violation. Di ba? Pero kung malalaman mo ba o hindi, well, yun na yung next nating kailangang isipin, di ba? Kung talaga bang may nangyaring ganon, di ba? At kung gaano kagaling magtago yung isa nung na-record niya. Opo. Tapos yung Attorney, balik tayo, Attorney, doon sa sa usapang bank account. Minsan tinatanong ng mga teller sa bangko kung magkano yung salary or sahod. Pwede ba, Attorney, tanggihan yan nung tinatanong? Ay, hindi, masyadong personal. Pwede ba yun, Attorney? Okay. Ito kasi yan, dito naman, kung ginagawa yun ng teller, dahil trabaho niya yon, there's no problem with that. Kasi sa AMLE, kailangan alam mo yung customer mo. Required ang mga bangko na mag-KYC. Kasi paano nga naman kung hindi mo alam kung anong trabaho nito, tapos nakikita mo, ang dami pumapasok na pera sa account niya. Diba? So, makukonsider yun as suspicious transaction. So, ngayon naman, ito, depende siya kung kailan yung ginagawa ng teller o hindi. Paano kung kunwari nakasabay kanya sa UV Express, sabay tinanong siya, 'di ba? Nung kanina pumunta sa bangko, "Uy, magkano ba sweldo mo, saan ka nagtatrabaho?" 'Di ba? So hindi na 'yun hindi na 'yun valid exercise of authority ng teller. Hindi na 'yung parte ng exercise na kailangan gawin ng bangko, 'di ba? Po, 'yun. Ito, Attorney, kung halimbawa naman tinawagan ako ng bank sa Viber at alam nila yung full name, yung birthday, yung last 4 digits ng account ko. Paano, may remedy ba, Attorney, kung paano ko dun malalaman kung legit o phishing lang yung gawang yon? And may kaso ba ako kung halimbawa kung na-scam ako, Attorney? Okay. Ito laging sinasabi ng mga bangko, hindi kami tumatawag na nanghihingi ng mga information besides dun sa basic information. So that includes last 4 digits, CVV, 'di ba? Yung date of expiration ng bangko. So kapag gano'n ang mga nangyayari, it's a red flag.
you stop the communication, you confirm it with your bank itself. Usually naman makikita mo sa kunwari sa ano mo sa ATM card mo, 'di ba? Or sa credit card mo, ano yung hotline ng bangko. Call them na merong tumatawag sa na ganito. Pero ang per practice talaga ng mga bangko, hindi sila tumatawag ng mga ganong bagay, especially tatawag sa Viber. Very ano siya, mga suspicious na yung mga acts na ginagawa. So, in case man na kunwari na scam ka dahil may tumawag sa iyo na gano'n, nagamit yung account mo, na compromise, well, may kaso naman talaga. That includes, paano ba naibigay itong information na to doon sa hacker, di ba? So, babalik tayo doon sa napag-usapan natin kanina. And at the same time, may kaso ka din na pwedeng iisampa doon sa hacker itself, di ba, himself. Kasi nga, ginamit for some other purpose yung information mo without your consent. At nagnakaw, di ba, without your consent. Opo, iyon. Tapos ito, attorney, maisingit ko ulit na ano, na scenario. Kasi tungkol naman ito, attorney, sa ano, sa relasyon ng empleyado and employer. Sabi nung isang empleyado, attorney, ano off duty ko na, chat ng chat si boss. Pwede ba yung ano, ganun, attorney, ano, ipagbawal? Yun nga, yung mag-chat si boss na naka-off duty siya. Ano yung masasabi niyo doon, attorney? Okay, at the moment kasi wala pang batas talaga specifically for that na pagka-clock out mo, dapat itong employer din na magme-message, di ba? Although may mga bills na ipinasa for that, okay? Pero kung in case man na nag-chat sa'yo si boss at may pinagagawa sa'yong urgent at kailangan mong i-address yun right away, protektado ka naman ng labor code, kailangan bayad ka sa overtime pay mo. Di ba? Opo, iyon. So, marami kaming natututunan dito, attorney. Eto, attorney, dahil limited lang yung oras natin, siguro mga dalawang tanong na lang, attorney. Eto, attorney, sunod kong tanong, pwede ko bang idemanda, attorney, yung barangay kung ginamit nila number ko sa political text blast, attorney Chelsea? Yes, actually, 'di ba? May mga exemptions lang kung kailan sila pwedeng manghingi ng information at pag ginamit nila for some other purpose yon, pwede silang mag-file nung against dun sa ano sa before the NTC, and at the same time it is an administrative na na kaso, 'di ba? May gross negligence, gross misconduct doon sa end ng barangay official. So pwede ka rin mag-file ng complaint because of that action at possible silang matanggal o masuspend sa nila, sa position nila. Okay po, yun. So dito, attorney, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro ano na lang yung kung meron tayong isang siguro magandang legal advice sa atin pong mga nakikinig ngayon regarding dito sa Data Privacy Act, ano yung maipapayo natin sa kanila, Attorney Chelsea? Okay. First of all, 'di ba? Lagi tayong may gagawin na kailangan yung information natin. Okay? So, required ng batas na yung mga nagko-collect ng data na to ay mag-comply sa data privacy law. Ngayon, ikaw rin, may obligasyon ka. Kailangan alamin mo kung ano yung pinipirmahan mo, fini-fill upan mo. Hindi yung type ka lang ng type agad. Okay? So, basahin mo yung terms and conditions, for sure meron yan. Huwag natin gawing excuse na mahaba kasi. Kasi that may be used against you. Kasi sa dulo lagi niyan, I consent, di ba? I agree to the terms and conditions. So, kailangan basahin mo. Di ba? Kahit gaano kahaba yan. And at the same time, laging dapat mindset ng tao, yung information na meron ako, pwedeng magamit sa akin. So, kailangan ingatan nyo yung pagdi-disclose ng info nyo. Diba? May nagkaroon ako ng mga instance na yung tao, kino-comment nila yung number nila sa Facebook. Diba? May iba din, ang gagawin profile photo, ID nila. ID, yung mismong ID. So, just imagine, sila mismo ang nagbibigay ng opportunity doon sa mga in bad faith na gamitin yung information nila. So, dapat ikaw din mismo as the owner of the information, mag-ingat ka.